Kaya mo bang isakripisyo ang iyong buhay para sa iyong lupang sinilangan? Kaya mo bang tumindig at manindigan upang lumaban? Kilala mo ba siya? Kilala mo ba sila? At handa ka bang ipaglaban ang iyong tunay na pag-ibig? Nakatanggap si Rizal ng isang liham mula sa isang kapwa ilustrado na naglalaman ng mensahe na may magaganap na pagpupulong. Mga kapatid, ako ay lubos na nagagalak at nasisiyahan na tayo ay nagkakasama-sama ngayon. Layunin natin ay taguyod ang ating bansa at labanan ang mga pang-aabuso ng mga Kastila sa pamamagitan ng pagsusulat. Tama ka, Jose. Kailangan nating ipahayag natin mga saloobin sa pamamagitan ng pagsusulat at pagpapalaganap ng mga artikulo at tula. Dapat nating bigyang pansin ang saloobin ng mga Pilipino sa mga pang-aapi na nararanasan natin. Sang-ayon ako sa inyo. Kailangan natin magsama-sama bilang isang kilusan upang magbago ang kalagayan ng ating bansa. Kailangan natin magtulungan at magbahagi ng mga ideya at plan. Tama kayo mga kapatid. Ngunit hindi lamang tayo dapat magsulat at magtalakay ng mga suliranin sa ating bayan. Kailangan din natin gumawa ng aksyon upang mapalaya ang ating bansa. Tama ka, Jose. Kailangan natin mag-organisa ng mga pagkilos at mga protesta. Dapat natin ipakita sa mga Kastila na hindi tayo papayag sa patuloy na pang-aalipin sa atin. Sang-ayon ako sa inyo mga kaibigan. Dapat natin gamitin ang ating talino at kakayahan upang magkaroon tayo ng boses at kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagsusulat, pagkilos at pagtutulungan, sabay-sabay nating malalampasan ang mga hamon na ating hinaharap. Tayo ay mga ilustrado. May responsibilidad tayo sa ating bayan. Ang mga liham at paglilimbag na siyang pumukaw sa damdaming makabansa ng mga Pilipino ay hindi nakaligtas sa kapangyarihan ng pamahalang Espanya.
Kalabing-walo ng Hunyo, taong 1892, umuwi si Rizal upang maitatag ang La Liga Pilipina, ngunit siya ay inaresto. Magandang araw, sir. Ano po't naparito kayo? Magandang umaga din sa iyo, Ginoo. Ikaw ay aming naresto sa salang pagtataksil at pag-iubinti laban sa pamahalaan ng Espanya. Huliin siya. Naging hudyat ito ng pagkakabuo ng Samahang Katipunan. Labas natin ang ating mga sedula. Sabay-sabay nating pagmasdan ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan, oras na para ukasan ang nagdaong-taong pananakop sa atin ng mga Kastila. Kulang man tayo sa mga sandata. Mas malakas man ang baril at mga kanyo ng mga Kastila. Lalaban tayo. Hindi tayo magpapalupig. Sa atin ang lupang ito. Sa atin ang bayang ito. Sabay-sabay nating punitin ang ating mga sedula. Punitin ang sedula! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Ika-30 ng Disyembre, taong 1896, si Rizal ay nakatakdang mamatay dahil sa pangarap ng mapalaya ang kanyang bansang tinataan. Abante! Ang kanyang kamatayan ay naging simbolo ng kabayanihan. Naging inspirasyon sa mga Pilipino na ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng bansa. Palakihan ng Kipa Japan Pilipina Amerikana. Sabay nating punitin ang ating mga sedula. Punitin! ang sedula. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Sang-ayon ako sa inyo. Kailangan nating magsama-sama. Magpatay! Pagdates sa panghalang Hindi ako pumapatay. at paglilitis sa religion. Wala man tutugan. Uy! Bachiko! Bachiko! Ay, nanunusan ni. Governor! Mga kapatid. Tama ka, Jose. Dapat natin na dapat na Sige pre. Maglinga ka mundo ah. Hindi ka magtawa. Nakilig ka. Tagibutan mo mga ano, rape po pero po. No? Okay na. Okay na, pre. Okay.